Good day, everyone. Welcome to our orientation for school year 2020-2021. I am Mrs. Hermesa Rebusura Balite, the Scholarship Coordinator of BIT International College, City of Tagbilaran. Since you are a new student, you are going to enroll or to apply for our scholarship. This is the form that you need to fill up. Diba, ning adto naman mo sa office, sa atong treasurer's office of our respective school, and then gitagaan mo og papel. Usa sa mga papel nga inyong madawat, kini siya kay bag-uman mo nga mo apply sa scholarship. So kini siya usa ka whole bond paper ang inyong pag-fill upan. Tungod kay naka-fill up naman mo ani, kanang ako lang ni siyang gipakita para to really check nga ngani ba or ingon ani ba nga porma ang inyong na fill upan during the time when you visited our treasurer's office. Unsa may ngan sa scholarship, or what is the name of the scholarship you're going to apply? The name of the scholarship is BIT International College Grand Scholarship Grant. Take note, Grand Scholarship Grant. Mao nga, once your application is already approved, what is written in your passbook, the type of scholarship or the category of the scholarship na inyong gi-applyan, ang inyong makita is GSG, meaning Grand Scholarship Grant. Unsa man ning Grand Scholarship Grant? Nganong gitawag man siya o grant? Kinsa man ang maka-apply niini? Ang maka-apply sa atong scholarship sa Grand Scholarship Grant, mao ang mga incoming college or freshmen. Meaning to say, mao pay pag-eskwela sa kolehiyo. First year. Og ang ikaduha na qualified to apply for the Grand Scholarship Grant are the transferees. Meaning to say, gikan ka sa other schools, like for example, na-eskwela ka o college na didto sa Mindanao, sa Cebu, or any other part of our country. Pwede sad din sa Tagbilaran, gikan ka sa HNU, BISU, or any school. Tungod kay naamantay kaning transferees, pwede sad ang atuang mga estudyante nga nagagikan sa BIT other systems nga mga school. Like for example, no, gikan ka sa BIT Hagna, mubalhin ka sa BIT Tagbilaran, you are considered transferee. Or gikan ka og BIT Tagbilaran, muadto ka og BIT Hagna, or BIT Talibon, or BIT Carmen, considered gihapon ka nga transferee. So sa ato pa di ay, kung bag-o ka nga estudyante in that specific nga eskwelahan sa BIT, considered ka na qualified to apply for the scholarship nga Grand Scholarship Grant. Kining atong scholarship, mao ni siyang gitawag og Grand Scholarship tungod kay
aduna kitay special nga pribilehiyo nga ihatag sa mga bag-ong moeskwela o kolehiyo nga during their high school days or sa ilang secondary days or sa ilang senior high school, ang ilang performance academically dili parihas sa ubang estudyante tungod kay naningkamot sila. So mao ni nga, for example, kung ikaw eskwela karon, unya graduated ka with highest honors, nya 98 to 100% ang imuhang grado, you will have a 100% discount on tuition fees. With high honor pud ka, 95 to 97, you will have 90% discount on your tuition fees. With honors, with a grade of or average of 90 to 94, makadiskwento pud ka og 80%. So, mao ni nga gitawag siya og Grand Scholarship Grant tungod kay in grande siya. Dako ang iyang coverage, dili lamang naghatag og nagibutang nato diri sa katapusan nga general 50% nga discount. Meaning to say, kung ikaw bag-o nga estudyante sa BIT, bisag wala ka ma-honor, basta kay bag-o ka, maupay pag-eskwela nimo og kolehiyo, mauna nga tagaan ka og 50%. Pero ato sa tagaan og special nga pribilehiyo kadtong maningkamot ug naningkamot sa ilang pagtuon. So mao na nga unsaon man ni sa mga incoming college freshmen nga makadawat sila niining maong pribilehiyo. Okay. Kung ikaw ni graduate og highest honor, high honor, or with honor, mangayo ka or you are going to submit in our office certification from the office of the principal of the school where you graduated with school dry seal. Unsa man ning school dry seal? Kana bitang inig silyo nga muluma siya nga ang office sa principal maura gyud nagunit ni ana. So mangayo ta, dili pwede ha akong balikon gikan gayod sa principal. Kay pwede manggod nga honor student ka, ikaw maoy first honor sa inyong klase. Apan, ug tipuon na sa tibuok batch ninyo sa inyong pag-graduate, pwede ka nga wala na ka mahimong honor or honor di na ka ma-appeal as honor student in your batch. So dapat ang principal tungod kay maglangkob man na siya sa tanan nga mga section. So, example, ni graduate ka nga po mo ka section. So sa po ka section, gipangtipo tanan, gitapo ang tanang mga honor student from section 1 to section 10. Nigawas gihapon ka nga ikaw honor student, mauna nga kanang maka-avail ka sa atoang scholarship. Mauna nga nangayo mi og certification gikan gyud sa principal. Dili pwede og advisor. Bisan pa og gikan siya sa advisor, bisan pa og miingon kano nga usara man mi ka section ma'am. Bisag usara mo ka section sa gihapon principal gyud kay amo gyud ang i-presume nga basta gani class advisor ang mohatag sa certification nga ikaw usa ka honor student,
automatically sa inyo ra gyud na nga section. Mao nga akong balikon gyud ni og emphasize, muhatag mo og certification nga ang naghimo sa maong certification ang principal gayod sa inyong eskwelahan nga diin mo ni graduate. Ug kamo nga mga transferee, di ba? Kamo nga mga transferee ug wala ni graduate as honor student pag-enroll ninyo karon, di ba 50% man ang inyong discount. Unya, as what I have said a while ago, ang atua laging scholarship, gitawag siya og grand scholarship, grande. Meaning to say ba, kanang mura siya kumbira gyud nga tuda-tuda gyud ang atong kumbira. So nganong nakatuda-tuda man ni siya? Akong gipakita ninyo sa screen ang general weighted average and the discounted tuition fee. Kay meaning to say, kung ang atong mga honor nga mga estudyante naka-avail sila og scholarship karong panahona nga taas sa 50%, kamo usab nga mga transferee or kamo karon nga ning apply unya 50% ra ang inyong diskwento in the succeeding semester, no? Sa sunod semester karong second sem, pwede mo nga dili na mo mag 50%. Pwede mo nga musaka from 60 to 100%. Unya kamo sad nga karon ganing apply with high honor, with highest honor o with honor, di ba naka-avail man mo sa 100, 90 o 80%. It doesn't mean po nga magpabilin mo sa 100, 90 or 80 kung dili usab kamo maningkamot. Meaning to say, in the succeeding semesters, ang mga transferee, ang mga 50% nga mga estudyante nga wala na honor during sa pag-apply sa ilang high school days, pwede equal footing, no? Magkaparihas ang atong tsansa nga maka-avail di ay ta og more than 50%. Unsaon man nato pag-avail more than the 50%. Ako unahon gyud nako pag-discuss nato, no, unsaon pagpasaka. Kay tinuod sayon ang pag-us-os sa imong diskwento, sayon ba nga imong 100 mahimo nga 70, mahimo nga 80. Apan ang pagsaka sa 50 ngadto sa 100 or ngadto sa higher level, higher nga scheme sa tuition fee discount, duna siya'y mga kanang reglamento or duna siya requirements na angay natong i-comply. So una, para ka na ikaw transferee or ikaw karon nga nag-enjoy og 50% discount under, baliko nakuha, under the scholarship nga grand, scholarship grant, para ka musaka, number 1 nga requirement is, kinahanglan you enrolled the number of units prescribed in your curriculum level. Unsa may gimin anang prescribed by the curriculum level? So ikaw, for example, BS Ed ka, first year ka, tanawa sa imong checklist, okay, ang curriculum mao man na ang checklist, mao na guide sa bata. Kung gibutang ngadto first year, first semester, 24 units, kinahanglan ni-enroll gyud ka og 24 units. Para ka by the next semester makasaka ka sa imong
50% to 60 or even to 100% discount. So, mao na yung unang requirement ha. Dapat ni-enroll ka sa prescribed number of units on your level, in your year level. Or for example, transferee ka, third year ka. So kung sa third year, first semester, ang gibutang dito is 28 units, you need to enroll the 28 units. Kay kung di gyud ka moabot bisan og usa ra ka unit ang kuwang, like for example 28 units na ni-enroll ang ka og 27, bisan pa kung ang imong grado lunlon gyud na sila plat 1. For example no, 1.2, 1.3, 1.4 may imong grado, dili gyud ka, never ka nga among computan sa imong general weighted average para maka-avail ka og more than 50%. As what I have said, the foremost requirement nga para ka musaka sa imong diskwento is dapat imong gi-enroll ang prescribed number of units in your year level. Question, ma'am. Example, ma'am, musubra ang akong number of units. Kung musubra ang imong number of units, like for example, 1 unit ang imong subra, kasagaran mahitabo ni kaning mga transferee or mga shifty kanang from one course to the other, kay naamagoy particularly chemistry, physics, mao ni sila na ay ang ubang kurso 5 units niya, napoy ubang kurso 4 units. So kuwangan kag usa ka unit. So the registrar would allow you nga mo overload ka og 1 unit because it's just a completion of unsa man na siya, completion ra sa number of units sa imong subject nga gikuha. Pero og magisgot ganitag overload, anus amang ka pwede maka-overload. Actually, on the last semester nga mo graduate na ka. Take note ha, overloading is allowed only on the last semester nga mo graduate na ka. So, mao to ha nga kinahanglan gyud imog yung i-check nga ning-enroll ka sa prescribed number of units. Labi na tong transferee o niya ni graduate bitaw sa una as valedictorian o niya dili naman gyud ta pwede or ni transfer ka gikan ka og BIT Tagbilaran or gikan ka og HNU nya mobalhin kas BIT Hagna. Unya karon or gikan kag BIT Hagna sa mobalhin kag BIT Tagbilaran. So dapat mobalik magyud ka kay transferee man ka 50% ra magyud ka. So dapat imog yung i-check kung bisag transferee ka, you need to cover sa pila ka number of units as prescribed in your curriculum ug unsa ka nga year level para ka makasaka. The second requirement nga para ka musaka is kinahanglan sa tanang subjects nga imong gi-enroll, na take note ha, sa tanang subjects nga imong gi-enroll. Like for example, your 24 units is composed of 8 subjects, no? So, kanang imong 8 ka subjects para ka makasaka, kinahanglan wala kay grado nga below 2. Kung balikon ha, wala kay grado nga below 2. Pwede ka na ay 2, flat nga 2, makasaka ka. Pero for example, 2.01, it's a different thing. It is already below 2. So mo na nga dili ka pwede nga makasaka na. So, sa ato pa di ay for example, ikaw transferi ka karon, unya karon sunod semester, ang imong mga grado lunlon 2.
Ibutang lang no, lunlundos kay para sa yun ang pag-compute. So for example, lunlundos ang imuhang grado, walay 2.01 hat, dos tanan. So sa ato pa, unsa na may imong diskwento pagka next semester? Ni-enroll ka o as prescribed number of units, unya, ang imong grado is walay below 2, dos tanan. So automatically, you will receive by next semester 60% ang imong discount. Mao na gipasabot anang atong screen nga 60%. Unya, kung for example, maningkamot gyud kag maayo karong semestera no kay lisod baya kaayo, so ang imong general weighted average, when we say general weighted average, i-add ang grado atong i-plus ang tanang mga grado sa imong mga subjects nga na-enroll. Unya, pila gani ka subject ang imong gi-enrollan, i-divide na nato. So for example, no, 8 ka subject, so i-add to na to tanan, i-divide na to og 8, mautoy imong general weighted average. Atong i-presume na pud gihapon, no, nga pananglitan. Ang imong tanang imong grado karong semestera, pagkasunod semester mo apply ka sa scholarship, ang imong general weighted average is 1.302, no, or 1.35 at lang ingana. So instead nga mag-enjoy ka og 50%, dili na ka mag-enjoy og 50%. You will enjoy instead of 50, 80% na ang imong i-enjoy. So nga na lang no. Mo nang gitawag siya og grant kay grant siya kay everybody has chances nga musaka and everybody also has a chance katupong mga honor student tapos sila chance nga dili sila magpabilin sa ibabaw, mo us-us pud sila kay wala man pud sila naning kamot. Ang purpose gyud sa atong presidente sa eskwelahan nga si Attorney Janicio Balite o ang iyang asawa nga si Ma'am Lilia Balite nga gihimo ni nila or namugna ang paghatag og grand scholarship grant. Ang purpose gyud is aron ang mga kabataan nga nangiskwela sa BIT maningkamot gyud nga kanang ang ilang pagtuon kanang iniguman nilang eskwela, maka-graduate gyud sila at least cum laude. Nganong niingon man ko nga mo graduate ka as cum laude. Tungod kay ang BIT, mo bitang moingon ko nga if you are an honor student sa BIT International College, unya ni ay tupad nimo nga ning apply nga honor student pud siya, cum laude pud siya from other schools particularly dinhi sa Tagbilaran, mo ana gyud ko mo saludo sa graduate sa BIT na cum laude. Ngano man kay ang standard, ang criteria nga usa sa mga criteria nga gisubay sa atong eskwelahan, lisod ang pag-graduate nga mahimo kang honor student. Kay ngano man kinahanglan wala kay grado nga below 2. So sa ato pa di ay mao bitaw nga niingon ko ang pagsaka ug ang pag-us-us kaning dos kay ug naa na gud kay grado nga below 2, automatically dili na ka ma-cum laude. Dili na ka magna cum laude or summa cum laude. So mao na nga atong gyud ning gipasibo, no? Atong gipahaom sa atoa usab nga kanang vision sa eskwelahan sa atoang direktor sa eskwelahan o sa atong presidente sa eskwelahan nga kung mahimo ang atong gitawag og academic scholars kanibang mo enjoy og scholarship more than 50%, mabilong naman mo sa academic scholars. Hopefully, you will graduate as cum laude, magna cum laude, and summa cum laude.
So ikaw karon nga with highest honor, nag-enjoy ka og scholarship nga 100%. Kay with highest honor man ka. So, ang 90% maupod na sa with high honor. O niya, ang 80%, di ba, mao man to siya ang with honor. So, tanawa din ha kung ikaw highest honor. Dapat karong semestera sa imong pag-eskwela, aron mapadayon ang imong pag-enjoy sa 100%, dapat you will have a general weighted average of 1 to 1.1 para makontinue ang imong 100%. Unya, 1.101 to 1.3 maupod na i-maintain sa with high honor aron ka ma-maintain ang imong 90%. Ang 1.301 to 1.5 maopoy i-maintain nga general weighted average sa with honors para ma-maintain ang imuhang 80%. Pangutana, ma'am, kung 90% ko ma'am, pwede ba kung musaka sa 100%? Or kung 80% ko ma'am, pwede ba kung musaka og 90%? Of course, kung ang atong 50% makasaka from 50, pwede gani siya modritso og 100. Kay mo matter, as what I have said, importante ang general weighted average. So, ikaw pud nga 90, 80, pwede sad kang musaka to ang 80 musaka sa 90, or si 80 mo dritso 100, or si 90 sad mahimong 100. Apan, kung ikaw karon nag-enjoy og 100, 90, and 80 respectively, tungod kay honor student mo, pag-graduate ninyo sa high school, pwede sad mong muos-os. Pwede sad ka nga ug di ka magtininuod sa imong pagtuon, pwede sad ka nga from 100, pwede po ka nga modritso sa 50%. Apan, si Sir Baliti lagi, based on our experience, no? Sa una, aduna kitay scholarship nga specific ra gyud to sila for honor student. Ang nahitabo manggod, like for example, valedictorian ka. Unya, ni-apply ka atong scholarship sa una, gold ka kay 100% man ka. Apan once nga duna kay grado nga below 2, automatically you will no longer enjoy any scholarship. So, mura og luoy pud kaayo ang bata no nga graduate kag valedictorian. Unya, pag you are still on the process of adjustment sa imuhang pagtuon kay labi na og gikan tag bukid. Unya, wari tag syudad, no? Wari tag syudad, or naanad ka nga wala ka mag-boarding house, naka sa inyong panimalay, wherein kanang lahi baya ang atoang disposisyon kung naata sa atong kaugalingon nga panimalay kay na may giingon nga we feel safe or there's no place like home yun. So mao na nga si Sir Baliti nakanahuna nga wadun tong atong gold, silver, and bronze ka scholarship kay luoy pod nga gikan sa 100 unya dili na ka eskwela kay mudretso magyud og wala na gyoy scholarship mo nagiingon og kanang mamatay na gyud no mamatay mapalngan sa kanang kandila sa paglaom ang usa ka kanang deserving student no unya kanang tagaan man gyud og tsansa no kay ingon ana ka kabuutan si Ma'am Lilia og si Sir Baliti. So mao na nga ikaw nga 100% karon. Unya dili nimo ma-maintain ang imuhang 1 to 1.1. Unya nag-adjust lagi ka or kanang
wa ka ka cope up, no? Ato lang ibutang ingon ana. Wala ka ka cope up sa life sa usa ka kolehiyo. Ya labi na kita karon sa atong sitwasyon. So wala nimo ma-maintain ang 100%. Ang among buhaton ni ana, mo nang ingon ko ninyo nga sayon ang pag-us-us, lisod ang pagsaka. Kay amo ra mang tan-awon ang inyong certification of grades coming from the registrar nga inyong isubmit sa among opisina karong second sem pohon. Pagtan-aw na mo sa inyong COG, kung duna kay grado nga below 2, amo kang computan sa imong general weighted average. Unya pag-compute na mo sa imong general weighted average, og pilay iyang equivalent. Like for example, gikan ka sa 100, no? Unya, ang imong grado aduna na kay below 2. So, among i-compute ang imong general weighted average. Unya, among i-classify og asa ka ani nga nabilong. So, meaning to say kintahay no, kung 1 ka, gikan makagwano, ang imong general weighted average karon is 1.3 na lang. No, 1.3. So, flat nga 1.3 ang imong general weighted average. So, instead nga mag-enjoy kag 100%, automatically, hatagan na ka na mo og 90%. Kung for example, pod 100% ka, pag-compute sa imong general weighted average, 1.45. No, 1.45. Instead na pod nga mag-enjoy ka og 100, 80% na pod ka. Kana, ang ano no nga, basta kay duna kay grado nga below 2. Pero kana pong imong pagka-grado og below 2, mo matter pod og pila ka buok, no? So, we'll go to the next slide. Okay. Natay gibutang dinhag moving up and down the DTF table. So actually kani siya moving down ra gyud ni siya, no? So, kung ang imong usa ka subject, na kay usa ka subject nga below 2, bisan pa og na-maintain nimo ang imong general weighted average sa 1, example no, ang imong general weighted average na-maintain nimo equivalent to 90%. Kay with high honor ka. Karon, na kay usa ka subject nga below 2. So, unsa may gimina tanang less 10% of the DTF. Meaning to say ba, you will go to the next level. No? So, sa ato pa, instead na mag-enjoy ka og 90%, bisan pa ang imong general weighted average, under, no, nasakop diha sa 90%, you will enjoy 80%. And, napay itong gibutang 2 subjects below 2, less 20%. Meaning to say, kung 90% ka ang imong general weighted average sa imong subjects as added, apan, pagtan-aw na to, duna kay duha ka subject nga below 2. Instead nga mag-enjoy ka sa 90%, amo kang ibutang sa, so minus 2. So 90 minus duha ka, so 90, 80, 70% na lang ka. Manigimin anak nga 20% of the discounted tuition fee. Mo na siya gitawag og DTF. Pero imposible naman pud kaayo no, bright gugga kay with highest honor, with high honor. Unya tulo ka subject nimo ang below 2. So, automatically na gyud na dili na namo i-compute ang imong general weighted average, automatically 50% na ang imong diskwento. So, mao na giingon nato moving down. So, akong balikon, kamo nga mga highest honors, high honor, and honor student, maningkamot gyud mo nga ma-maintain ninyo ang expected general weighted average. Ug kamo man usab nga mga kabataan nga gustong mosaka, ako yung ibalik, paningkamot usab kamo sa inyong pagtuon kay aron mosaka pod ang inyong diskwento.
Walay imposible, no? Walay imposible. Nganong niingon man kog walay imposible? Kay daghan kaayo nga mga kabataan no nga ni-graduate sila sa high school nga wala sila na honor. Pero pag-abot na nila sa college, tungod kay aduna na sila sense of responsibility, unya ni mature na ang ilang panglantaw sa kinabuhi, mo na nga dunay gitawag na tag late bloomers, no nga unya na sila mo kanang may mao pa ibuklad sa ilahang kanibitang ilang being an honor student, no? So kanang mo nang miingon gyud ko nga I do believe in that kanang mga circumstances sa kinabuhi. Kay ako pod mismo ingon ana man sad ko sa una when I was still in the elementary, ahong first year o second year ko nga high school, wala gyud ko na honor, no? Ang ako ra yung award sa una is sa every time nga mag-meeting ang mga teacher kanang most talkative. Mo na akong Pero pagka third year high school na nako, na inspired siguro ko, no? Na honor ko, then pagka fourth year, naningkamot yun ko, na-appeal na ko sa general nga honor student. Mao bitaw nga ni eskwela ko sa BIT, nga scholar ko tungod kay honor student man sad ko. Kunya pag-abot na ko sa BIT, the more ko nga na-inspired, I graduated with highest honor kay midwifery man akong gigraduatean. So mauna nga kanang depende gyud na siya sa paningkamot, inubanan sa atong mga pag-ampo. I would like to take this opportunity mga kabataan nga labi na karong panahona kinahanglan gyud ta nga mukooperar sa atong mga ginikanan, magtarong gyud ta og eskwela, unsaon man nato pagtabang ang atong mga ginikanan, labi na kung example, niya ka na sa Bohol, kay taga Mindanao ka, or niya ka na sa Tagbilaran, kay taga Hagna ka, or taga Talibon ka, unya nag-boarding house na ka, no? Kanang, ang atong pagtabang sa ginikanan, it's no longer more on we are going to help in the household chores, kanang kita baroy tiglungag sa una, tigpasaw sa baboy. Tungod kay layo naman ta sa atong pamilya, ang atong pagtabang sa atong mga ginikanan mao gayud nga magtuon gyud ta og tarong kay ug musaka ang atong diskwento di gamay na lang ang bayrono ni nanay ug ni tatay. So balikon ako, depende ang kaning grand scholarship grant maong gitawag siya og grande tungod kay kitang tanan adunay chance nga mudako or musaka ang atong scholarship apan kung magbinugoy ka o dili ka magtarong sa imong pag-eskwela, pwede sad ka nga moadto ra gyud ka sa general nga scholarship nga 50%. Akong giingon 50% kay grant man siya, dili pareha sa una nga dili na gyud ka maka-enjoy sa scholarship. Duda pud tay additional nga mga patakaran or guidelines nga angay sa datong subayon para maka-enjoy ta sa scholarship. Nakalimot kog ingon ganina, no? Nga kaning atong scholarship, this is package. Unsa man ang package? Meaning to say, tagaan kag scholarship sa BIT nga grand scholarship grant, this is not only good for a semester. The scholarship na imong gi-applyan karon, mauusab ka na ang imong scholarship hangtod ka nga mo graduate. So meaning to say, magbinuutan gyud ta kanunay para ma-enjoy nato ang scholarship until graduation. So unsaon man nato nga ma-enjoy nato ang atong scholarship until graduation? So mao na nga ibutang ta diri number one nga angay natong bantayan nga dili ta ma-drop, na kay drop, not attending, and failing grades automatically loses his or her privilege. Meaning to say ba, once gani nga
grado ka og litra, no? Drop. Unsa may mugawas ana sa imong certification of grades? DR. Di kay doktor na ka. Not attending, NA, or 5 failing grade. By the way, the grading system of BIT, ang pinakamubo nga grado nga makapasar mo is 3. 3. So, pag 3.01, hagbong na. So, walay diferensya ang 3.01 sa 4, sa 4.50 o sa 5. Parihas na, patas na, hagbong rajay apelido ana. Sa ato pa mga kabataan, ako gyud ning i-emphasize nga once nga makagraduta og drop, not attending, og failing grade, dili na ta maka-enjoy sa scholarship. Balik ko na, dili na ta maka-enjoy sa scholarship. Pero naputay ginaingon, no? Kay this is an orientation man, so at least kanang ato na lang ihatag ninyo ang tanang impormasyon. Ma'am, example, ma'am, na-drop ko, yawa na ko na officially drop ang akong subject. No, so, unsa man pwedeng officially drop nga giingon ni Ma'am Misay, oy? Okay. I would like to take this opportunity na lang nga murag orientation sa ninyo not only on the scholarship but also on other policies nga naa sa atong eskwelahan nga makaapektar, no? Maka-affect sa inyong scholarship. Kaning atong pag-enroll sa atong subject, kung ni-enroll ta nga gitawag tag officially enrolled, do na putay giingon og officially drop your subject, no? So unsaon man nato pag officially drop? Example, di ba naatay drop and change nga schedule? So kana siya, mo na siya. Kung usa lang ka subject or duha ka subject ang inyong kuhaon sa inyong gi-enroll nga subject, mo na gyud og adto anak ka mo avail sa drop and change. Pero kaning gitawag nato og drop gyud nga drop ba? Pinito say ba muundang kang eskwela, no? Kay muundang kang eskwela. Unsa may mga rason nga muundang og eskwela, no? So sa amod jud kasanatian sa registrar, no? Ang among kaluy-an sa mga estudyante kasagaran gyud nga kaning ma-drop ang mga bata nabuntis or nakapabuntis. So mao na nga ang inyong manggang generasyon karon lahi sa among henerasyon. Mao na nga kung mahimo dili sa lang jud mo mag-uyab-uyab, no? Kanang unya na ta manguyab inig hapit na ta mo graduate kay at least og sa lumba pa na sa langoy, wag nakita na nimo ang pantalan, nakita na nimo ang parula utso or naana ka sa parula utso kay aron kanang gamay na lang ang imong utungon. Pero kung mao pa gani pagsugod nimong eskwela, ayaw sa lang mo pag-uyab-uyab, no? Kay aron dili madisgrasya. So mo na nga ma-drop ka or gipaundang gyud ka sa imong nanay ug tatay ug eskwela or sa nagasto nimo kay nahibaw-an nga duna kay gabinuang baka or ang nagasto sa pag-eskwela kanang nawad-an og trabaho, no? Or kaning wala na ganahi mo gasto nimo, so alam puon jud ning mo eskwela ta, no? So kanang kinahanglan gyud nga the more ta nga magpaduol sa Ginoo, no? So mo drop ka, mundang kang eskwela. So aron ka ma-officially drop, dapat muadto ka sa office sa registrar. Dili na ka maghuwat nga ting drop and change. Muadto na ka sa office sa registrar, magpada ka didtog suwat, muatubang ka sa registrar niya, magpada kay suwat nga gibitbit kay aron ma-documented ang imong pag-drop sa imong subject. Nga imong state dito ang imong rason ngano nga mo drop ka sa imuhang subject. So once nga mapirmahan to sa registrar's office, mubayad ka og murag 100 pesos ana to officially drop your subject. Pero mo matter pud ha based on the manual of
kanang regulations sa mga private higher institutions kanang gitawag na to og MORFI gikasiguan sa tibuok Pilipinas nga once nga mo drop ka sa imong subject 1 week after dili na ka kay 100 imong bayran mo bayad makag 100 para mapadrop nimo pero computa na ka og corresponding na ay percentage nga kanang computon nga maunay imong pagabayran. So for example, 1 week after nga nagsugod ang klase, mubayad na kaana og kanang 10%. Unya kung mahumana gani ang first office test, ay dako nakagbayran, it's already 25%. Unya inig humana jud ang first office test mo na ginaingon nga bayran na nimo og 50%. And after the prelim examination, understood na gyud na nga bayran na nimo ang entire semester. So mao na nga kasagaran, mo na nga dapat mo atubang gyud ka sa registrar kung muundang kang eskwela. Kay luuya man pud ka og muundang kang eskwela no, ya semifinals na. Maura mang istoryaha, mubayad ka the whole semester. So aron agwantahon na lang nimo nga humanon ang usa ka semester unya dili na ka magpa-enroll pagka second sem ijawat kanang dili na maglisod-lisod kay dako nagtidzan unsa na inig humana og panganak no so ingon ana ang atong pamaagi kung ang tanang subject imong i-drop wadto gyud ka watubang gyud ka sa registrar apan kung ang imuha usa lang ka subject i-drop moadto gihapon ka sa office sa registrar nya naamatay di ba naamatay time to drop and change nya kay di man pud pwede kay naman pud ubang estudyante nga kanang mukalit lang magbalhin og balhin or mukalit lang di na musud og klase labi na kung example ang klase 7 to 8 sa buntag adi na ko kamata ana da pagpa-enroll kay diha mas nanay or block sectioning man so wa makabalibad naka-enroll sa 7 to 8 so mao na nga ang mahitabo, mag-drop or not attending. So I repeat, kung ang subject dili nimo masudlan, kung ang subject kanang gusto nimong i-drop, kinahanglan yun, you have to do it officially. How? You have to visit the office of the registrar to make it official para in the succeeding semester sa inyong pag-eskwela, maka-enjoy gihapon mo sa scholarship nga atong gihatag ninyo. Unya, ma'am, for example, ma'am, sa kasamaang palad, no, sa kasamaang palad, wala gyud ka, nakagraduate jud ka og 5. Labi na ning mga transgender, no, nya, og laki kay i-compulsory man ni Sir Baliti lagi ng ROTC. Kung sao na lang, nga mukiay man. So, ni-drop kay kalingaw iboli sa ROTC formation. So, ayaw pod nga ditso kag drop. Nga di na kamo adto dito. Adto jud ni Sir Buboy or in your respective nga mga registrar sa inyong mga eskwelahan. Sa Kagna, si Ma'am Usita Gumapo. Sa Carmen, si Ma'am Geraldine Lasia. Sa Talibon, si Ma'am Nila Biro. Muadto gyud mo didto aron i-drop ninyo ang inyong mga subject nga di ninyo maatendiran sa inyong pag-eskwela. Unya kaning 5 ani ta maghisgot. Murag lisod na ni kay 5 naman. Wa jud ni ma-drop, wa man attending 5 jud. Ngano man kang na 5 man ka? So, sa ato pa, kung ikaw jud masingko ka, automatically jud na ang generalization jud ana or conclusion sa experiment pa na awa jud ka nagtarong eskwela ka nahagbang ka man. So, pero napoy uban no nga valid pud ilang reasons nga ngano silang nahagbang. So mga kabataan, kani nga reglamento sa atong scholarship mo nagiingon na ako isip scholarship coordinator
ug unsay balaod, balaod gayon. So, ug muhangyo, dili ako mo ay hangyoon kay ako may tig hatag og ngipon sa balaod. So kinsa may atong hangyuan, no? Kay we do believe nga nadyo ibang estudyante no nga nahagbong nga bisan this kanang mo naging in spite of, no? Despite of nga na sa ilang mga paningkamot nahagbong gyud sila or tungod lagi kay nalasaw ang utok, wa ma-guided accordingly, naggrado gyud og drop not attending ni appear gyud sa COG nila. Unya gusto pang mo eskwela. Okay, ang inyong buhaton mao ni ha, take note of this. In the succeeding semester, makagrado galita og drop, not attending and failing grade. Ayaw po dritso kay nahay uban ra makay mingan og simbako no, mingan ra maghikag nako kay di nako ka eskwela. Uy, ang tanang problema sa kalibutan adunay solusyon. Bisan ang atong mga problema kita ray nagama, no? Kita ra man maghimo sa atong problema. Pero na kanang kasagaran gyud, no? Ang atong mga problema are consequences of the wrong decision nga atong gihimo sa atong kinabuhi. Pero naagyoy, there is kanabang change is the only permanent in this world, no? So tagaan na tuog kanang kahigayunan nga mag-usab. So mao na nga magpadamo og letter of reconsideration. Unsa man ang letter of reconsideration? From the word itself, reconsider, no? So mohangyo ka nga, ma'am, bisan og na ako'y drop, na ako'y not attending, or na ako'y failing grade, maka-avail gyapon ta sa scholarship. Base sa akong kasinatian for how many years na being the scholarship coordinator, si Ma'am Lilia, manggiloy-on gajud. Nganong manggiloy-on man? Ay, kay pobre man siya, naglisod-lisod man sa siyang eskwela. Unya, di sila maluoy ninjo. Ang ilang gikaluyan, ang injong ginikanan, intawon nga magasto ninjo. So, tagaan mong chance ni Ma'am Lilia, pero among ibutang din na sa inyong passbook nga. 50% na gyud mo forever. So for example, among ibutang din na kay, di ba, GSG may ahong gihatag ninyo nga scholarship. Once nga magpa-reconsider mo, and it will be approved by Ma'am Lilia, na ay tendency nga moingon siya nga 50%, pwede sad nga 40%, pwede sad nga 35% na lang ang ihatag. Kanang maong diskwento nga gihatag ni Ma'am Lilia, maunay imong pagadadona from that semester nga nagpa-reconsider ka until ka nga mo graduate. Pero, buringot ka mag-utok, ni-drop na pagkagbalik. So, amo naaman mi record sa amo ang office of those students nga nagpa-reconsider. So, kanas ara man punta kutob magpa-reconsider. Managiingon nga, ang lahat ay may hangganan. No? So, di pagka pwede nga, magsige na lang kag naay drop not attending kara semester, sige pagka kara semester pagka magpada og letter of reconsideration. Kay ang amo laging giingon, sa aho na laging gikaingon ninyo, wa maluoy si Ma'am Lilian ninyo, tuwa sa inyong ginikanan. Ang dako bayang gasto, ang kana bayang inyong pag-abang sa inyong boarding houses, kanang inyong kaon dinhi sa tagbilaran, kanang inyong mga pliti-pliti. So mao na nga, tagaan ra mo og tulo ka chances. So for ang ahong gipasabot ni ini, na drop ka karon, gi-reconsider ka ni Ma'am Lilia. Unya pagkasunod mo pa reconsider mapugka kay na pagkay drop or not attending ba or nahagbeng na pugka. Ikaduha na. Pag ikatulo na, sorry my dear, dili na jud ka pwede nga maka-enjoy. Until graduation man unta, ay tendency nga second year ka pa or third year na ka, dili na ka maka-enjoy sa imong scholarship.
Maayo gani no kay gitagaan ka pa og chances nga supposed to be automatically mawa na gyud unta ang imong pribilehiyo. So kinsay padad-an og suwat? Si Ma'am Lilia Balite. Unsaon na to pagsuwat? Nang eskwela man tag kolehiyo, understood when you write a letter to Ma'am Lilia Balite, kinahanglan ha, correct ang format. Unya, isuwat na to, ang gamito na to nga papel, it should be a bond paper. Kanang usag yung ka bond paper, ha? Kaya na po uban magpadaog suwat ni Ma'am Lilia, one half sa short bond paper. Kay, nasa zip ko no, di ang pika sa pigigamit, dili pwede. You make your communication letter nga kanang formal gid siya. Tiaw bagay, nihangyo ka pa. No, hinangyo ka pa. So, it should be written in a long A4 or short bond paper nga way suwat ang likod ha. Dili mahimo og yellow paper. Jesus Ginoo ko, naiuban ani yellow paper. So, nya correct ang format, kinahanglan dunay date, nya correct ang pag-address. Dr. Lilia A. Balite, PhD, Vice President on Finance and Students Admission, BIT International College, Tagbilaran City. Mao na inyong adresan. Ya, ma'am or madam. In English ba ha? Ayaw ibinisaya. Kayong inyo nang binisayon. Expected you are a college student. Ay, ibutang na sa basurahan, kumuso na ni Ma'am Lilia unya i-shot sa basurahan. So dapat ato gyong in-Englishon. Unya ditak adto ka mao mo in English, ay you ask help coming from your teacher before or your present teacher nga ipatan-aw ninyo nga ma'am kanang tan-awa ko ning in English ma'am bi og sakto na ba ni. Unya of course, do not forget nga butangan sila ninyo og injong pangan ya signature over printed name. Taliko na ko ha. Signature over printed name. Di kay ngan giprinta ang signature diya sa ubos. Kinahanglan ana gyud ibabaw sa printed name nimo ang imuhang signature. So mao na ipagpada sa imuhang letter of reconsideration. Unya, aron ta kanang kung dunay pangutana si Ma'am Lilia, kinahanglan jud nga naka-attach sa inyong certification of kinahanglan nga inigpada ninyo sa iyong letter of reconsideration ubos sa inyong pangalan, ibutang gyud ninyo ang pangalan ibutang ang pangalan sa eskwelahan kay si Ma'am Lilia tanan ba yang eskwelahan magpada niya og letter of reconsideration. So, butangan nimo anag example, Jupilo Kamumot, nga signature man anang babaw no. Unya, butangan ninyo BIT Hagna then cellphone number. Importante kaayo na sila kay for traceability asa na mo ipada or kung dunay mga pangutana si Ma'am Lilia, bahin kintahay sa imuhang letter of reconsideration, amo kang matawgan dayon, amo kang mapangutana, aron sa dali ra ang pag-approve sa imong letter of reconsideration. By the way, ang paghatag nato sa letter of reconsideration para pod kanang dili ta maglibog unya tiaw ba poy ay inyo lalang plitihan ngari sa tagbilaran. You can pass your letter of reconsideration sa atong focal person sa atong scholarship in every school. So kinsa maning mga focal person sa atong mga eskwelahan? Sa BIT Hagna, si Ma'am Malo Ranara. Sa atuang BIT Talibon, si Ma'am Loy, no? Si Ma'am Loy Nuera. Sa BIT Carmen,
si Juliet Timon. Unya sa Tagbilaran si Ma'am Vicky Mistal, no? So wadto mo ani kani nga mga tawo nga akong gihinganlan, mao ni sila'y inyong pangduulon nga maoy inyong pasahan sa inyong letter of reconsideration. Kay para madiretso-diretso na ang pag-facilitate sa atuang pagpangayo og rekonsiderasyon sa atong scholarship. So, magpadayon ta no? Discount on tuition fee is based on the grantee's curricular academic course load. Unsa may gimin ni ini? Okay. Usapod ni sa rason nga giitawag ang atong scholarship o Grand Scholarship Grant. Tungod kay kasagaran sa mga scholarship, ang scholarship ihatag only during regular semester. Apan, ang Grand Scholarship Grant, mo ni nakanindot ni ini, no? Ang Grand Scholarship Grant, bisan og summer, pwede ka matagaan og scholarship. Pero, may ginaingon, based on the curricular academic course load. So, ari ta una sa kanang summer, no? Sa paghatag og summer. Kamo nga mga kurso nga ang inyong checklist, no? Ang inyong checklist kay mao man inyong tan-awan sa inyong curriculum. Naa gani summer muka avail mo og scholarship during summer. So, pero provided pod nga for example no, ang inyong summer is during third year, di pwede nga second year ka, summer ka daan. Ini na dyan og ka third year. Kay niingon man ta nga based on curricular academic course load. Kung ang imong kurso walay summer, ya ganahan ka mo summer, dili ka maka-avail sa scholarship. Pero baka summer gyapon ka, apan mo bayad ka. Manay gimin ni anak. Sa akong balik ko na, kung ang imong summer sa imong curriculum na belong sa second year, ini ka second year nimo, o imong i-summer. Kung third year po ka mo summer. Or for example, kung ang imong curriculum adunay summer kada semester, o kada school year, pwede ka mo summer ka, niya maka-avail po ka sa scholarship. Apan dili bahimo nga, like for example, there was one time nga a student ning approach nako nga niingon nga, ma'am, kanang mo-avail ko sa scholarship, ma'am, kay wa man ko ka-avail last summer. Ipo ko nga, kanang ka mo-avail last summer, day? Siya nga, dito magugog Manila, ma'am, kay kanang gida ko sa ang mama ba, kay kanang gipasuroy sila sa ang ate. Dili mahimo kay dili man na pwede nga ang imong convenient time mao atong adjustan. It should be based on the curriculum or kurso nga imong gi-eskwelahan. So mao na ha, pwede ka maka-avail og scholarship during summer as long as in your curriculum there is summer class and ang imo pong pag-eskwela kanang natunong sa imong year level. Kasagaran ang di maka-enjoy og summer nga discount kadtong mga shifties o mga transferees. Ngano man, kay nagkabuang-buang man sila or kanang ning sugod og eskwela during October. No? Kay tungod kay Octoberian man sila, dili mao ang pagpadagan sa ilang curriculum kay off-sem man sila. So mao na nga dili maka-avail og scholarship during summer. Unya, mo to pag-avail na to no og summer nga mga diskwento during summer. Another thing is kani usab nga ibase na to sa atong curricular academic load. Katong giingon bitaw nako ganina pag-ingon nako ganina nga based on curricular academic load nga imog yung i-enroll ang prescribed number of units on the semester nga imong gi-enrollan.
Ya katong niingon ko nimo nga transferi ka or shifty ka, nga ang imong physics or chemistry is only 4 units, dia ang imong gibalhinan nga kurso 5 units. So na kay usa ka sobra nga 1 unit. Tungod kay sobra man siya, my dear, mo na giningon mga kabataan, wala naman po na siya ni subay sa academic load. So ang atong academic load is, as prescribed, is 24 units and you enrolled 25 units. Kung ikaw 50% nga discount, ang kuhaan na to og 50% is only the 24 units. Ang usa ka unit nga sobra nimo, imo na to siyang bayran in full. Mao na say gimin anang curricular academic course load. Another pod, no, gawa sa katong summer, nya kan ikaduha, katong giingon nato nga ni sobra imong number of units. Ang ikatulo pod, kaning giingon nato og subjects offered in a regular semester but with less than 10 students. So, meaning to say ba, gi-offer gid siya sa BIT, no? Gi-offer siya in a regular semester. Naa siya sa bulletin board or sa schedule, no, nga naa siya maka-enroll mo ana nga subject. But unfortunately, pag-operate na, pagsugod na sa semester, wala mo ni abot og napulo ka estudyante. Dili ta muha kana nga subject nga less than 10 nga students, dili siya ma-cover sa scholarship. Kung mangutana mo kung ano, ang ako yung isulti ninyo, asa man tag isweldo sa atong maestra kung atong kuhaan og scholarship. So mo na nga kana ra pud siya, no? So for example, gi-enroll ka og 28 units kay maoy prescribe sa imong curriculum. Nay usa ka subject nga less than 10 mo. So katong 25 units mo to say kuhaan og discount, nya ang 3 units nga nahabilid, katong 3 units nga less than 10, maura to si Jai atong imong bayran og regular nga kanang computation sa tuition fee. Like for example, 444 man no. So kanang 444 i-times nimo og 3, mo to si Jai 1,000 kapin, mo to si Jai adto ra pud nga subject nga imong gi-enroll. Mo na atong gimin og kanang ikatulong nga pamaagi nga dili nato ma-enjoy ang atoang scholarship kung ang subject less than 10 ang students. And the last but not the least is kung requested subject. Kamu no, mga first year pa man mo, mga bag-o pa man mo nga mga bata, no niya. Ano sa maning requested subject? Okay. Kamu nga mga shifty, transferi, or kana bitaw nagbinuang og eskwela, nakabarkada baron og gara-gara, unya inighapit na mo graduate ang mga classmate, anak pa matauhan, anak pa maka-realize na, oh my OMG, di ko makagraduate, mauwaw ko nga maawahi ko sa akong batch. So unsa may buhaton nimo? Mang-request ka og subject kay para ka maka-cope up sa imong na behind. So mo na nga mo na giingon nato nga requested subject na siya. So unsaon pag-request og subject? So ako na lang pwedeng i-appeal ani no bisan og scholarship ni siya, pero ako na lang ni i-take ni nga opportunity nga ma-appeal man siya sa ato ang gihisgutan. So ako na lang ihatag ninyo how to request a subject. So kaning mo request ka og subject, magpada ka og letter sa registrar. Unya, muan ka sa imong subject nga mao na imong i-request. Nya. Pagkahuman, kung ma-approve sa registrar, imo nang katong imong letter nga approve sa registrar, itapot to dito sa bulletin board kay basin og napay mo kauban nimo. Kay ganong kinahanglan mga nakay kauban. Okay. Take note of this. Kung requested subject gani nga BIT students ka, you are going to pay 10,000 pesos in one subject nga 3 units. So meaning to say, kung duha mo kabuok
mo pa-enroll sa requested subject, instead nga mo bayad ka og 10,000, tag 5,000 na lang mo. Nasabtan na? So, mo na siya sa requested subject. So, dili siya pwede makover sa scholarship rate. From the word itself, requested. Di man gud ang tanay i-offer? Gi-offer in your convenient time nga para nimo ra na espesyal. So, aron pud ka dili ka, mo na akong giingon ninyo nga, tabang nga, aron na ay laing mo bayad, dili lang ikaw mo bayad sa 10,000, mo na nga, inika-approve na sa registrar sa imuhang request subject, hala i-post na dito sa bulletin board kay basig na apay makauban nimo unya ug makauban as nimo mo na ginaingon nga kanang dili na ikaw may mobayad sa 10,000. Okay. Pero kunay mangutana baya ninyo ha nga tagalaing eskwelahan, lahi ang rate sa ubang eskwelahan. For the reason nga of course, ato magyong tabangan ang atoang mga estudyante nga makagraduate. Unya, ang taga-ubang eskwelahan mo tabang mampunta pero kanang second choice ra baya punta nila. Pero mutabang gyapon ta pero lahi na pod ang pamaagi sa pagbayad kung tagalaing eskwelahan ang mo cross-enroll sa BIT nga requested nga subject. Okay? So, manay atong patakaran sa requested subject. Ari nita sa sunod nga palisiya. No payback obligation when transferring to another school. Giapil ang gyud ni siya sa atuang kanang palisiya tungod kay adunay uban or manay giingon nga naman si uban nga mura ba sila og na kanibang murag ngano ganang BIT manghatag man og scholarship. No? So murag maan sila nga daghang may eskwela sa atong eskwelahan. So mo na nga moingon dayon na sila nga. Sige, kanang adto mo eskwela sa BIT. Kay kung eskwela ra ba mo sa BIT no? Kanang pabahiron ra ba mo sa inyong diskwento nga inyong na-enjoy. Dili na tinuod ha? Okay. Once nga it is already a discount anak nga semester, discount na gyud na siya. So kung mobalhin kag laing eskwelahan nga dili BIT, no kay pwede ka mo-apply na pug scholarship dito sa atong eskwelahan sa lain nga eskwelahan. Pero kung mobalhin ka og mga lain nga eskwelahan no, like for example, mobalhin kag HNU baron, Baisuba or Mater D or kanang UB, inigbalhin nimo dili ka pabayron sa imong diskwento ha? As what I have said, no payback. Apan, ang ato arag ang imo ra yung consequence ana is mobalhin ka. Once nga mobalik ka sa BIT, mo nagiingon nga dili nakakabalik kay ingon ba ko ganina, di ba? Ang atong scholarship until graduation. Pero for example, in transfer kag laing eskwelahan, ya mo balik ka kay until graduation man ka ay dili nakakabalik sa imong scholarship. Ngano man? Kay mo nagiingon nga human na minimo giluwa unya imo pa judmington imo dayming balikon og kaon ya tunlon, di ba? So, mo nagiingon kay naaman gud tay usa sa palisiya nga your loyalty to your alma mater is expected. So dili man kaluyal ug mobalhin ka sa laing eskwelahan para sa gud nimo you are not loyal sa imong uyab kung duha mo ka buok or magtabok-tabok ka sa imong duha ka buok imong uyab tabok-tabukan laman nimo, no? So ingon ana pud ta. So no payback when transferring to another school. Nya kaning dropping out and re-enrolling, katong akong giingon bitaw ganina nga ni-drop gyud ka ba kanang niundang gyud ka og eskwela. Nya mobalik ka no kay like for example, nakapabuntis ka or nabuntis ka, nya nidako na imong baby, nya mo eskwela ka or ang nagasto nimo mobalik na pud og pa-eskwela nimo or naayo na ka kay nasakit ba ka simbako, basta kay na officially drop nimo ang imong subject, diretso ra ka nga mo balik sa imong scholarship. Apan kung wala nimo na drop, no, wala nimo na officially drop,
Hala, pangayuan man ka na mo og COG. Yang imong COG kay lunlon man to drop, 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 or NA. No? So, ang buhaton, nakaibaw naman tanong nga, aron ta makabalik sa atong scholarship, as what I have said, magpadata og letter of reconsideration. As what I have said, drop out baya, dili kay, ni-transfer ka sa lain nga eskwelahan. Mailhan po na mo transfer ka kay mangayo ang pagkag-honorable dismissal. Sunod is shifting courses. Kani gyud siya no gihatag ni Sir Baliti. Kay naman gyud ubang mga bata nga nagpa-enroll sila og college. Kanang wala pa sila naka-decide at that very moment pagpa-enroll nila, ending na sa enrollment, wala sila ka-decide og unsa gyud ilang kurso nga pagakuhaon. Unya na ay barkada-barkada nga na no, so ning enroll ka. Unya you found out nga hala oy dili man day ko hiyang or dili man ko angayan ani nga kurso. So mubalhin ka og lain nga kurso. So kung mubalhin ka og lain kurso, as long as, take note anay kay mo affect man gyud ang imong grado from the previous semester to the succeeding semester. So bisan og nagplano ka nga di ko magtarog eskwela oy kay mo shift ra bitaw kog criminology next sem, ayaw tarong nga eskwela kay kanang imong mga subject uban makredited baya na sa ubang kurso. So pag tinarong gihapon sa imong pag-eskwela, unya sama sa gihapon ug mo shift ka to another course, madala nimo ang imong scholarship. Unya kung nagbinuutan gyud ka, no, nya mo shift kag laing kurso, nya taas ang imong general weighted average, makasaka gihapon ka sa imuhang scholarship. Okay. Only one grant at a time. Kung sa maning only one grant at a time. Karon manggod, adunay daghang programa sa atong gobyerno nga nanghatag og scholarship, no? Nya mga dagko naman kaayo ang ilang scholarship, arranging mga 15,000, 20, 30,000 a semester. So tungod kay dagko naman ang ilahang scholarship. Lain man sad kaayo og mag-scholar sila ari niya, mahurot na daghan og scholarship sila, unya ang eskwelahan muuli na nila og kwarta, no? Muuli na nila og kwarta. Kay ang ato manggong purpose sa scholarship is to help, no? Unya mura na mapudog kanang ang tendency magud ko ang bata maghinubra ang kwarta, no? Kanang pares gid ako ginikanan man ko kung ang imong anak imong tagaan og daghan kapritso, daghang kwarta, naay tendency nga dili hinuon makahuman og eskwela. So mao ni nga only one grant at a time. Pero kung 50% ka unya CHED scholar ka, kanang like for example kanang CHED scholar bitaw nga kanang tulong-dunong bitaw sa mga congressmen, ranging 5,000 man siya no, 5,000 na ay 4,000 kana sila pwede ka nga mo enjoy scholarship. Pero kung adto na gani ang imong scholarship 15,000 na per semester, kanang atong i-cancel ang scholarship nato sa BIT, no? Atong i-cancel ang scholarship sa BIT, and what would prevail is the scholarship nga katong dako ang imong diskwento. Like for example kanang TES gani, no? So if you happen to be as a recipient of tertiary education subsidy wherein mo receive gud ka og 10,000 sa school, 20,000 nimo, so a total of 30,000. So 30,000 naman na siya, so dili na ka maka-enjoy sa atong scholarship. Mo na gimi na to og only one grant at a time. Another thing also is kaning naaman tay buhing inambitay tinabangay foundation. Kanang buhing inambitay tinabangay foundation nga scholarship, ang naghatag usab ni anang maong scholarship si Attorney Junicio Baliti. Mo na nga di mahimo nga mo apply ka sa buhing inambitay tinabangay foundation, nga mo apply pud ka sa administration nga or in-house nga scholarship.
dili mahimo. So mo gitawag na tag only 1 grant at a time. Kay basig maparihas mo atong dihay ning duol nako nga. Ma'am, ang akong mama mamba alumni man sa BIT. So ning apply siya ni Ma'am Leia og scholarship. Nga ni apply man pud nimo ma'am og 50%. So 50% ni Ma'am Leia, 50% pud nimo ma'am. Wala na ko'y bayran kay 100% na. Dili mahimo. Kay as what I have said, ang benefactor or ang naghatag og scholarship sa Buhing Inambitay Tinabangay Foundation is maura gihapon ang atong couple founders nga si Dr. Attorney Junicio Baliti o si Dr. Lilia Baliti. So mo na nga, only 1 grant at a time. Incomplete grades. Okay. Kamu karon kay ning apply pa man mo og scholarship, no? Ning apply pa man mo og scholarship. Pero in the succeeding semester, no? In the succeeding semester, mangayo man ni sa inyong certification of grades. Dili lang kay ang katong giingon nato no nga drop, not attending o failing grade ang among pagatan-awon nga makaapiktar sa atong pag-apply og scholarship. Appeal pud ning incomplete grades. Unsa man ning incomplete grades? Actually, duha ka rason nga ma-incomplete ang imong grado. Unang rason, ma-incomplete ka on the part of your parents. Nganong niingon man kung on the part of your parents? Kay ang kaning pagpa-eskwela sa mga kabataan an magginisiya kanang responsibilidad sa ginikanan ang pagpatungha or pagpa-eskwela sa mga kabataan. So, supposed to be ang kabataan mo kooperar lang sa ginikanan, magtinuod gayud sa ilang pag-eskwela, apan ang paghuna-huna sa kwarta nga ibayad, mo nagiingon nga sa ginikanan yun na siya. So, kung ang inyong mga nanay o inyong mga tatay, dili mo bayad sa panahon nga ting exam, mo na ginaingon o ma-i-insijud mo kay di man ta ka-exam kung wala tay test permit. And the requirement of the test permit is kinahanglan nakabayad ka sa prescribed nga amount in every test examination. So for example, 20,000 ang imuhang bayranon. Unya less of 50% sa imong tuition. So gilisan na kintahay no, unya an kintahay 10,000 na ang imong bayranon. Kanang 10,000 i-divide na to og 5 kay kalimam ta mag-exam. First office test, prelim, midterm, semifinals, and finals. So sa tapat 10,000 divided by 5, so dapat kara examination mubayad ka og tag 2,000. So mubayad jud ka. Bisag wa pa na aprobahan ang imong scholarship, i-presume na nimo daan ba nga naa kay 50% diskwento. So mubayad ka. Kay aron dili ka ma-INC kay dili na hinon mabayran tungod sa kadako na sa amount ining abot na sa final examination. Kung di ka mo bayad og ting exam, di ka ka-exam. So, kung di ka ka-exam og prelim or di ka ka-exam og midterm, ang tendency is ining abot sa finals, wa bang ka ka-exam sa prelim or wa ka ka-exam sa midterm or wa ka ka-exam sa semifinal time. Ang mahitabo is ang imong grado is INC. Kay wala ka ka-take og semifinal or any examinations preceding sa imong final examination. So, mana nga magka-incomplete grade ka. Or, magka-incomplete grade pud ka tungod kay wala kay admission slip sa finals kay wa makabayad si nanay o si tatay. So, mana nga INC sad ka. Mana nga INC on the part of the parents. But we will go to your part. Nganong ma-INC man ang bata? No? So, kasagaran, ma-INC. Like for example, labi na karon no, sa atong
sa nahitabo karon sa kalibutan. Naman tay mga activities that you need to perform, mga projects that you need to comply sa inyong subject nga gipang-enrollan. Nya di ka muhatag, dili ka mo comply. So, siyempre, ihatagan kang incomplete grade sa imong teacher. So, ang mahitabo, ini kasunod semester, kung mo-apply ka og scholarship, dili ka maka-apply kung na-apply INC sa imong certification of grades. Mga kabataan, kay bag-o pa man mo, kung makagrado gali mo og INC, muadto gyud mo dayon sa registrar's office. Ma'am, INC ko ma'am, unsay akong buhaton. Kay mubayad ka ana og mo comply ka, mubayad ka ana og 100 pesos. Pero ang pagbayad, dili ba yan na mo ay completion ha? So for example, incomplete grade ka sa imong teacher kay wala kay test permit. No, so ayo nga na. Inigbayad nimo sa 100 pesos, dapat magdana ka sa imong passbook nga dunay test permit sa finals nga imong ipakita sa imong teacher aron matagaan ka og grado. Or gibutang didto, incomplete ka kay wa kay semifinals. So, ning kuha ka sa imong INC form, ni adto ka sa imong teacher, nya provided nga nagtuo na kag semifinals, ka understood na nga mo test pa ka sa imong semifinals. Nya pag humanog test nimong semifinals, that's the time nga makahatag na og grado ang imong teacher. Or for example, incomplete grade ka kay project, mupasa kag project together sa imong INC form. When we say completion of incomplete grades, kay incomplete, imo dyan ang kumplitohon. So when we say completion, kinahanglan mahatagan na siya og grado. So when we say completion or completion of the INC grades, the paying off the form is not enough. When we say gi-comply nimo, dapat imo nang gihatag ang imong INC form nga nanay pirma sa imong maestra nga dunay grado nimo for that specific subjects. Unsa man ning INC form sa ato ang scholarship? Kung duna kay INC, pwede ka nga kung di na nimo ma-remove in the whole semester sa imong pag-eskwela sa succeeding semester, dili ka maka-enjoy og scholarship ani ra pod nga semester. Pero imo nang complayon, pwede na pud ka maka-enjoy sa next semester. Pero for example, desidido gyud ka kay gusto gyud kang mutabang sa imong ginikanan, kanigang pag-comply og incomplete grades, effort gyud ni siya. No? So, pagkahibaw nimo dito nga INC ka, file dito og INC form, unya paningkamuti, no? Paningkamuti nga makahatag ka sa imong grado sa INC sa registrar's office on or before. Take note ha? On or before the prelim examination. Kay maunay atong deadline sa atoang scholarship. So meaning to say, kung makakomply ka sa imong INC after the prelim examination, mo na ginaingon og naay penalty kaltas 10% of the tuition fee discount, 10% in every week after the prelim examination. Mao na siya sa incomplete grade. Dili lamang po sa incomplete grade. It is true to all other requirements na atong pangayuon ninyo. Okay. Sunod. Unsa may atong mga responsibilidad, no? Isip usa ka scholar sa BIT, unsa may atong mga responsibilidad. So mao ni akong i-emphasize. Number 1, attendance during the orientation or renewal meeting. So kaning atong gihimo karon tungod lagi sa atong new normal nga dili man gyud ta pwede nga we will convene in one
place nga daghan tag mga tao. In the succeeding semester nga kaning mag-renew na mo sa inyong scholarship, kinahanglan gyud mo nga mo attend sa meeting nga ipatawag. No? So mo attend gyud ta. Kay failure to attend a meeting means dili na ka maka-enjoy sa imong scholarship. So mo na nga mo attend kita sa meeting. So karon kining atong gibuhat supposed to be kung wala pa ang COVID 2019, nag-meeting tayo, nagtagbo ta sa usa ka lugar na wherein we are going to check your attendance. Importante kaayo, no? Nga usa na sa requirement nga ma-approve ang atong scholarship. Nya kaning special meeting unsa man ni? Okay. Kaning orientation of renewal understood gina siya no at the beginning of the semester. Kada sugod sa semester before mo abot ang prelim examination, maghimo gyud ta ana nga meeting kay ang atong deadline kay preliman. So mo na nga mag-meeting gyud ta. Either kung ikaw bag-o, attend ka sa orientation sama niini o kung ikaw karaan na mag-renew ka na lang. So man renewal meeting. Kaning special meeting, sometimes the founder of the school, no, si Attorney Baliti ba or si Ma'am Lilia Baliti or any members of the Board of Trustees magpatawag og meeting. So mo na nga mo attend gyud ta kay kanang tagsara man pod, no? Tagsara man po ang pagpatawag og meeting. Once in a blue moon na jud nang mag-meeting. So mo na nga your attendance is highly appreciated. Dili highly appreciated. Your attendance is kana bang compulsory mandato gyud na nga mo attend mo. Kay failure to attend is means cancellation of your scholarship. Grabiha pud si ma'am, way cancellation man. Remember, ang inyong gi-applyan is a grant. Unsa man ang grant? Meaning to say, pribilehiyo. Mo na ginaingon. Matag pribilehiyo, aduna gyud nay naka-attach na responsibilidad. Parehas gyud ni Batman, ni Superman, tanawa na sila'y power. Privilege na nila nga aduna sila'y power. Apan ang ilang responsibilidad is every time ng ilang dunggan makadungog na sa nangayo og tabang, besan pag unsay ilang gibuhat, they are going to respond. No? Adto gid sila mo mutubag sa tawag. Otherwise, kung di sila mutubag, di ba, maminusan ilang power or something na ay consequence. Ingon ana pod ang atoang pribilehiyo, no? Ang atong grant. Kay as what I have said, it is a grant, it is not a right. Kung sa may diferensya sa grant o sa right. Kung may gani ka right, bisan pag di na mo angay si Ma'am Lilia mo hatag og scholarship. Iya ginang ihatag kay right man nimo. Pero ako jud mong sultihan. The scholarship that we have in BIT is a grant. It's because one of the proof nga dili na siya wala may balaod nga niingon nga si Presidente Duterte naghimo ba sa konstitusyon nga gibutang dito nga kinahanglan ang tanang pribado nga eskwelahan or ang BIT mohatag og scholarship. Wala. Mauna nga, it's only one mo naging sa BIT lang, no? So mo na nga grant na siya. So tungod kay grant man siya, pwede anytime, anywhere. Bisan pa og naaprubahan na mo sa inyong scholarship, if the benefactor or the one who gave you the scholarship would decide nga di na mo tagaan og scholarship, pwede. Ha? Pwede. So mo na nga example ni scholar mo karon. Unya at the middle of the semester, mingon si Ma'am Lilia nga pagka Oktubre may si Ma'am Lilia, undangan na scholarship. Pwede. Kay it's a grant. It is not a right. No? So mo na nga usap pud ni sa akong iingon ninyo no nga sa inyo untang mga pag-ampo sa matag adlaw, i-appeal pud ninyo si Ma'am Lilia ug si Sir Baliti. Kay baw man tanong nga
realidad man gyud sa atong kinabuhi nga magkaanam ta og katiguang, no? Magkaanam ta og magkaanam og kataas ang atong edad. Mura pud og hapit na pud ta mo report, no, sa atong balabaw nga makagagahom. Pero mo ni giingon wala may specific or di man ta ka-determinar kung kanus agyud ang panahon nga ang atong hinulaman nga kinabuhi pagakuhaon na sa Ginoo. Kay ang Ginoo ra man sinasayon. So mao na nga hinuaman man ang atong kinabuhi sa Ginoo, muhangyo ko ninyo no nga mga estudyante sa BIT, kanunay yun din akong i-emphasize ninyo, please include in your prayers si Ma'am Lilia o si Sir Baliti nga tagaan pa og lugway sa ilang kinabuhi nga hinulaman aron magpadayon ang paghatag og pribilehiyo sa atong eskwelahan. Sunod natong patakaran is loyalty to BITIC. Muna akong giingon ninyo nga mauto nga kung ikaw mo transfer to another school, nga mo balik ka sa BIT, nga di man ka mo bayad no sa katong diskwento nga imong na-enjoy sa miagi nga mga semester nga diha ka sa BIT, nga nibalhin ka, nga mo balik ka sa BIT, dili nakaka-enjoy. Nganuman, second na to nga palisiya, responsibilidad nimo nga you must be loyal to our BITIC. Then, usapod sa ato ang pagpakita sa atong loyalty is through our actions, through our words, no? Lainaha magkintahay pod og gitagaan mo og scholarship sa BIT, and then ikaw pod maoy mudaot sa imahin, sa integridad sa atong eskwelahan. So mao na no nga kanang as a sign of gratitude, no, gratis na nato sa atong pagkamapasalamaton. Kay as what I have said, BIT ra gyud ang naghatag og diskwento sa tuition sa mga bata. Ato gyung paningkamutan nga dili ta maghatag og kadaot sa imahin sa atong eskwelahan. Sunod, kaning gitawag na uphold honor of being a part and representative of the school. You are already a bona fide student of BIT. You will be given with school ID or naatay yun, di ba, uniform. It represents our school. The school ID nga atong pagasuluton or atong i-present when we are going to go to some offices na kanang mangayo sa atong identification. What does it mean? Kanang pagdani mo sa ID sa BIT, kanang suot nimo sa uniform sa BIT, pagbitbit nimo sa student copy nga you're already officially enrolled sa BIT, you are already a representative. Ikaw ba, nagdana ka ba? Ang paglakaw nimo, ang pagdani mo sa imong kaugalingon, dili lang kay ikaw ang makita sa mga tao, kung dili BIT, appeal sa imong pagkatao. So mao na nga magbantay ta. Ang ako gyung gusto nga ipasabot karon, ang inyong henerasyon kusog ang inyong paggamit sa social media. Kana bang murag ang social media gani naho gani ninyo nga anak mo ventilate, kana bang anak mo pahungaw sa inyong mga gipangbati. Pero sometimes naay atong mga gipangbati nga we need not to share kay makadaot dili lamang sa atong kaugalingon, kung dili makadaot usab sa mga tao or sa mga butang or labi na sa eskwelahan na atong gi-eskwelahan. So, ang ako yung gusto emphasize is inyong ipang-post sa Facebook or nahitabo gyud na no nga
na ay nga sex scandal no in one of our schools nga atong estudyante identified gyud sila nga na sila sex video nga na-upload sa social media. So ato na silang nikayan. Or like for example, mag-date ba ka sa imong uyab, unya nagsuot kag uniform sa BIT, unya nari maka-video ninyo, niya i-post sa social media. So kanang usana sa angay natong pagbantayan. Or like for example, mo post ka dito sa social media kay naa kay gikapungtan sa BIT, na suko kaayo ka, nya kanira bang naata in times of anger kanang dili ta ka control of the words na atong panggamiton. Like for example, mga fuck you, bullshit, nga na, no? Kanang mga yawa, mga pisti, mga usapang mga bad words ang atong mabutang din sa social media. Even though dili ang BIT imong kontra, but the fact that you are a BIT students, di ba mga nga, di ba din na sila tudloi o pamatasan sa eskwelahan. And BIT, nabayatay core values na atong ginasunod. No? So, kaibaw gitanong ang atong founders, from the very humble beginning, unya, mo po na antay angay natong pagasundon nga. Kanang atong yung i-maintain ang atong integridad atong i-honor ba nga tao ta do na tay dignidad. So dili na to angay nga panamastamasan. So uphold honor of being a part and representative of the school. So magbantay ta before we will post before ta mo post og ganang unsa dinha sa social media, ato ginasiyang i-reflect una, is it maayo ba or dili? Kay at least mo nagiingon nga wa man si pagmahay nga maguna. No? So, aron di ta magmahay in the end. So karon kay nang-apply man tano sa nahuman na ta og discuss sa mga palisiya, I would like to reiterate unsa may mga requirements ninyo nga ipasa sa atoang scholarship office. Baliko na ko ha, asa ninyo ipasa? Kung estudyante ta sa BIT Tagbilaran, ipasa na to sa scholarship office through Ma'am Vicky Nistal. Sa Hagna, si Ma'am Malura Nara. Sa Talibon, si Ma'am Loy Nuera. Sa Carmen, si Ma'am Juliet, no? Kay bago pa manggod siya, no? So sorry kaayo di kay ko kahiluwas. Juliet Timon, adto na to ipasa kining mga requirements nga naa sa atong screen karon. So, unsa gani atong requirements? Number 1, payment. Mubayad ta kamo kay ning apply pa man, mubayad mo og 500 pesos sa Office of the Treasurer. No? Sa ating accounting office, mubayad ta. Ayaw mubayad bisag asa, ha? Ana ra gyud. Any payment, ana ra gyud sa atuang office sa Treasurer, unya mangayo ta og resibo. Sunod, ipasa ang inyong passbook. Kaya as what I have said ganina, kaning atong passbook, ani ko, atong tatakan na siya no nga approve, unya adto ninyo mahibaw-an og pila ka percent ang inyong tuition fee discount sa inyong passbook. By the way, ang atong passbook, daghang mo reklamo no nga mahal siya. Actually, mao na siyang mahal kay nahog siya nga mahal, inigpalit ninyo, pero barato gana siya kay ang inyong usa ka passbook, that is good already for one course. No? So, sa ito pa, usara gud ang imong ka passbook, imong gamiton, gikan sa imong pagka first year, hangtod ka nga mo graduate og kolehiyo, mauna siya nga passbook. So, aron ma-preserve ang atong passbook nga dili siya madaot, mauna nga you have to cover it with transparent cellophane cover, no? So, transparent cellophane cover. Ingon ani no?
transparent cellophane cover. So cellophane nga kanang ayaw pud nang nay mga design kay mawa ang kanang logo sa BIT, no? So this is the official face, no? Mo jud naong, no, sa atong passbook. So dili na siya pwede nga kanang atong sapawan. Nay uban gani kay butangan nila picture ani nila. Ayaw, kay dili na siya passbook. Okay? So, kung balik ko, no, passbook must be covered with transparent cellophane cover. Unya kadtong, di ba, pag adto ninyo sa inyong sa mga opisina, itagaan na mo og kanang gitagaan man mo ato nga kontrata. I do hope nga one of the copies of the contract katong naa bitaw didto ang mga guidelines, inyo na siyang pirmahan. Unya, butangan nyo ang date sa inyong pagpirma, unya ihatag na ninyo. Kay apil na siya sa ipasa para maaprubahan ang inyong scholarship. So, among balikon ha, resibo sa pagbayad sa scholarship, nya ang inyong passbook nga covered with transparent cellophane, unya agkatong inyong kontrata ug ang inyong purma nga gipil-apan katong number 1 bitaw nga slides na akong gipakita ninyo nga inyong gipil-apan inyong mga ngan sa inyong mga ginikanan, ngan sa inyong igsoon dis amo ka graduate og high school o kadto siya nga form og ang katong kontrata guidelines nga inyo nang gipirmahan sa last page na meaning to say nakasabot mo sa atong palisiya sa pagpadagan sa atong scholarship. So mo to sila yung mga requirement. The last but not the least, but not all of you will pass. Ikadtong mga ni-graduate nga with highest honor, with high honor, and with honor nga mga estudyante, appeal sa inyong ipasa ang inyong certification from the principal with school dry seal being an honor student. So mao na sila inyong ipasa aron maaprubahan ang inyong scholarship. So, akong balikon, orientation man, recorded maning ato ang orientation. Ug naay mga butang nga dili ninyo masabtan, ibalik lang ninyo ni siya og tan-aw, or kung dili gyud ninyo masabtan, you can message or you can text to or maadto mo ni Ma'am Malu, ni Ma'am Nuera, ni Ma'am Lasya, or ni Ma'am Vicky Nestal, aron magmangutana mo sa inyong wala na sabti, aron you will be guided kay hopefully, and I am hopeful nga you will enjoy the scholarship not only this semester, but until your graduation, and hopefully also, positively, manghinaot ko nga daghang mo graduate nga cum laude, magna cum laude, ug summa cum laude tungod kay ilahanggi, subay gayod na ningkamot sa ilang pag-eskwela, ni kooperar sa paghatag ni attorney ug ni Ma'am Lilia Balite sa scholarship na ginatawag o Grand Scholarship Grant. Daghang salamat ug manghinaot ko nga inyo gyud nga i-learn, no? Kanang you are going to educate yourself on the guidelines sa ato ang scholarship. Learn it by heart. Dili lang sa inyong kasing-kasing, kung dili sa inyong hunahuna, sa inyong kinatibuk-an nga kaning atong palisiya, it will serve as your Bible sa pag-eskwela ninyo sa BIT, being a scholars. Daghang salamat and God bless you.